Gandang umaga mga kachurba. Maaga-aga ang gising ko dahil. Sa totoo lang, maaga naman talaga ang gising ko lagi. Ang pagchismis ko sa inyo ngayon, maaga lalo. Kasi naulan na dahil. Masyadong maulan. Oo, ang lakas ng ulan kanina lalo, madaling araw. Nagising ata ako alas 4. Sa totoo lang, lagi naman talaga ako maaga. Kasi di ba nagtatrabaho ako, lagi talaga ako maaga. Nagigising. Hanggang sa nawalan ako ng trabaho, talagang sanay akong mas gumising ng maaga. Dahil sa pagchismis, napaaga din. Dahil maulan ako, mabasa ako dito di dahil. Kaya tayo ng mga chismis, chikahan. Chismis na tala mga kachurba, chismis, chikahan tayo dahil. Kape tayo di dahil. Maulan-ulan. Sarap magkape. Sarap. Lamig. Init. Ay, nako. Wala. Ang chismis ko lang kasi. Napasabi ko lang. Nung nawala yung kuya ko. Dahil. Hindi ko akalain talaga. Kasi 46 pa lang yung kuya ko eh. Hirap. Alam mo nung yung pumasyal kami magkakapatid. Kasi syempre dito kasi may mga trabaho. Tapos yung iba may alagang bata. Tapos ako naman alaga ako ng isa kong kuya. Kasi nakahiwalay kami. Gawa ng ako. Kasama ako ng isa kong kuya. Doon ako nakatira kasi naalagaan ako dahil. Tapos, nagpa-check up muna ako. Kasi plano ng kuya ko, panganay, na babakasyon muna, pupunta kami dun sa bahay ng kuya ko. Kasi nga may sakit nga siya, diba? Stroke nga siya. Pero pumunta muna kami, bago kami pumunta dun sa kuya kong may sakit, kineck up muna ako ng kuya kong panganay. So, after kong pumuntang magpa-check up, umuwi kami sa mga kapatid kong babae. Buti na lang, nagplano yung kuya kong panganay na pupunta kami lahat sa isang kuya. Buti na lang may budget ang kuya ko. At syempre, di rin naman makapunta-punta ng, hindi kami makapunta doon basta-basta dahil wala rin kami datsula. Kasi especially wala rin naman akong trabaho. So, sa awa naman ng Diyos, yung kuya ko, lahat kami sinama kami doon para mapasyalan namin yung kuya kong isa may sakit na stroke din. So, pagpunta namin doon, hindi ko akalain, yung time na yun pala, yung kuya ko, medyo malala na yung sakit niya. O kasi stroke siya, potassium. So, as in talagang, parang gusto lang bumitaw ng kuya kong pangatlo. Parang bibitaw na siya. Oo, hindi namin akalain talaga. Yung pala yung kuya kong may sakit, gusto na pala niya papuntahin kami lahat doon. Hindi rin namin alam. Basta ang ginawa ng kuya kong panganay, papasyal kami lahat doon. Gumawa siya ng paraan para siya ang siya yung babayad sa amin papunta doon. Kasi madami kami. Sama pa kami mga bata. So, pagdating doon sa bahay ng kuya kong may sakit, yung pala ng time ngayon, nag-iiyakan na sila. Hindi namin alam na naiyak na. Pero nag-chat sila kung kaya papunta na kami. Kasi hindi rin talaga nalala. Parang yung kuya ko kasi may sakit. Parang gusto nang bumitaw. Siguro nahihirapan na siya. Kasi siguro 1 linggo, 2 linggo, matindi yung naalagaan siya ng asawa niya. Buti na lang din, pasalamat sa Diyos, na yung side ng asawa niya, nandun din nakatira. So kahit paano may tumutulong sa kanya, ng mga kapatid at mga bayaw, sa pag-aalaga ng kuya ko. Kasi hindi naman niya kaya mag-isang magbuhat. Especially kung si CR. Hindi naman siya nag-CR, nadumi siya sa diaper. So noong time na yun talaga, gusto na talagang bumigay na ng kuya ko. So yung pagdating namin doon, nag-iiyakan na sila, hindi namin alam. Pero pagpunta namin doon, hindi na ako nakapag-video nun kasi busy kami noon. Noong time na yun, minamassage ko na yung paa ng kuya ko, paa kasi nga, hindi ngayon nakakalakad eh. Yung isang paa niya talaga, nakalahati talaga niya, na talaga, bigay na. So, kasi talagang bibitaw na talaga siya dahil kasi yung dila niya natagilid na, tapos nakaganong-ganon lang yung ng kuya ko, natirik na yung mata ng kuya ko. So, ginawa namin lahat magkakapatid para pinilit namin na kinakausap namin siya na, nandito kami kuya, nandito kami, kaya kayo bumisita kami para magchismisan tayo lahat. Oo, kaya mo yan kuya, kaya mo yan, gising ka pa. As in talaga ng time na yun, hindi namin akalain na nagsalita, hindi siya nagsasalita, kumbaga umayos yung mata niya, umayos ang mata. Yung tipong feeling mo na, parang, di ba parang yung katawan niya, hindi, yung kaluluwa niya, parang gusto nang bumitaw, pero dumating sa time na pagdating namin doon, parang lumakas siya. Dahil lumakas siya, hindi namin nakalain. Kasi kala namin bibitaw na talaga siya. Tapos, yung time na yun, inihilot-hilot namin, tapos yung mga kapatid naman, chinichismis yung kuya ko, hanggang sa, ano siya, nangiti, tapos ganun lang siya, kasi hindi siya nagsalita eh. Ganun lang siya, pero masaya siya, kasi andun kami lahat. Tapos hawak lang siya ng hawak sa isang kapatid, massage siya dun sa kuya ko, ay sa isang kapatid din. Tapos kami naman, ako, naghihilot-hilot sa kanyang hita, nagagalok sa hita niya dahil hindi namin nakalain. Tapos masaya kami. So, pagdating ng kwarto, kasi mga bandang alas 10 na pasado eh. So sabi ko, dito na lang tayo matulog sa may kwarto, sa baba ng papag, at least malaman natin si kuya kung pag masama yung pakaramdam, at least maririnig natin. Sa totoo lang, yung nagkasakit yung kuya ko, tuwing natutulog siya, minsan hindi nga siya nakakatulog eh. Mahilig siyang kumanta. Mahilig talaga kumanta. Mahilig talaga noon pa. Mahilig siyang magkanta. So yung na-stroke siya, mahilig pa rin siyang magkanta-kanta kasi nakakapagsalita pa siya eh. Tapos gano'n siya ng gano'n. Habang nakakanta siya lagi sa pader, gano'n. Mahilig siya magkanta ng Tagalog eh. Mga kantang sinauna. So, mahilig lang yung magpupok sa magdamag. Oo, sa magdamag. No, so yung last night na yun, pagising namin ng umaga, sabi ko, ang tahimik ng kuya ko, hindi na siya nakanta. Tahimik na, basta natutulog lang siya. Hindi ko rin akalain. Kala ko nagpapahinga pa rin. Na dumating sa point na dumating yung asawa niya. Tapos pumunta na rin yung mga hipag, yung mga kapitbahay niya na hipag. Yun, kasi alam na nila kung ano yung nangyayari sa ganun. Na yung pagising namin umaga, hindi namin akalain na yun pala yung sign na as in papaalam na talaga siya. Kumbaga, di ba kagabi nga dapat bibitaw na siya, pero hinayang niya ang sarili niya kasi gusto niya makasama muna kami lahat nung gabi yun.
Kaya paggising namin ng umaga, doon na siya bumitaw. As in talaga nagpaparamdam na siya na ganun-ganun na yung kanyang mata. Tapos ang gusto ng kapatid kong isa yung kuya ko na, sige, punta tayo sa ospital para maano ng oxygen, madala. So, nagtatawag na ng ibang kasama sa likod, sa labas, na dadalhin na ng ospital para ano ng oxygen. Yun, ang ginawa ng kuya ko may sakit. Bigla siyang, parang gumano na, parang gano'n. Yun, hindi na. Gumano na siya. Tapos, hindi niya talaga. Yun, paghawak namin ng mga kamay, paa, lumamig na. Dahil, talagang, iyakan na kami lahat. Kasi hindi talaga namin akalain na, talagang bumigay na siya. Kasi kagabi nga, di ba, pagdating nga namin doon, as in malamig na siya, maputlaan na siya. Pero pinagkukulitan lang namin ng kapatid namin, kami magkakapatid na sa paligid niya. Massage, chika-chika sa kanya, ganun-ganun, nilambing-lambing para maging lumakas siya. Yung pumayag siyang, bumalik yung kaluluwa niya para makasama muna kami sa huling gabi. Kaso nung pagdating nga ng umaga, gantong oras na umaga na, hindi niya na talaga kinaya, bumitaw na siya. Talaga, iyakan talaga kami, kaya sobra ang aking iyak na hindi ko talaga kinaya. So, naiyak naman ako ngayon kasi pinigilan ko muna kayo, baka na sobrang iyak mamaya, baka pumunta yung pimples ko, pumutok na, sa sobrang sakit ng pimples ko dahil. Laki na kasi, kakainis naman talaga, hindi ako makapag-iyak kasi baka yung pati yung pigsa ko, baka umiyak na din sa sobrang laki ng pimples ko. So yun, yung time na yun talaga, wala na, no choice, wala na kaming kahit na ginawa namin lahat din, lalo na yung mga kasama niya ng asawa niya, at saka mga kamag-anak ng hipag ko, ay bayaw ba yun? Kasi babae, diba? Asawa ng kuya ko. Talagang pagod din ang ginawa niya sa pag-asikaso ng anak niya, ng asawa niya, yung kuya ko kasi may sakit. Kasi, siyempre na dumi na magpapalit lang ng diaper kasi hindi ko kaya. Hindi ko talaga. Bakit? Parang, napakabilis naman yata ng, pag gano'n, no? Parang ang bilis niyang bumitaw. Kasi parang sana napakabata pa niya. Hindi ko talaga inaasahan na gano'n kasi yung na-stroke ako, hindi ko akalain na may stroke din ako. As in, malala yung stroke ko din dati na ICU ako. Hindi ko alam na ICU ako eh. Nakita ko lang lahat sa mga video rin ng kapatid ko. Nakapag ko ng ilang araw na ICU ako bago ko umuwi. Pero pag uwi ko, as in wala pa ako ganun kalala. Hindi pa ako ganun ka-okay kasi as in wala akong hindi nakakaalala. Basta kain lang ako. Pero gusto ko talaga matulog lagi. Siguro sobrang pagod. Gusto ko lang matulog. Nalaman ko lang din yun sa mga video ng isa kong kapatid na ganun pala yung sitwasyon ko din dati. Tapos na-stroke nga yung kuya ko. Totoo lang. Parang bumitaw na rin yung doktor na hindi na rin kinaya na tatagal sa ospital. Parang kailangan mismo na pwede nang mag-stay sa bahay na lang. Kasi as in matindi ang pagkakasakit ng kuya kong stroke. Especially yung potassium niya. Tsaka yung ulo din, as in tumindi ang pagsabog ng ulo niya. Na-stroke siya. Kasi galing siya sa trabaho nun pati. Sa construction kasi yung kuya ko, construction. Ang init pa ng sobrang init. Hindi na yata kinaya pero before pa talaga nagka-stroke ako. After niya nagtatrabaho siya. Sinasabi niya na lagi na nasakit yung ulo niya. As in talagang Pero siya, pasok ng pasok, construction kasi yun. Kaya para sa kanya, may mga anak din siya at asawa na dapat tumulong. Kaya kahit masama yung pakiramdam niya, talagang nagtatrabaho pa rin siya. Kaya yun, sa totoo lang, hirap talaga akong makapag-move on. Hirap talaga sa akin. Kasi ako na okay ko pa. Dahil syempre, dahil naman sa kanya, sa pag-aalaga sa akin, kaya naging okay ako. Ay, Diyos mo, dahil ayoko nang umiyak. Kasi baka umiyak yung pimples ko. Kaya pasabog na ata ang pimples ko di dahil. Bakit di dahil? Kaya, imbis maiyak ako sa sobrang miss ko ng kuya ko. Papunta, pati pimples ko umiyak din. Diyos mo, dahil. O sige na di dahil. Makapagpaalam sa inyo kasi naulan ng ulan di dahil. Babasa ako di dahil, kaya maaga ako mag-chismis sa inyo ngayon. Kaya, mag-ingat tayo lahat, especially sa mga nagtatrabaho tayo lagi. Lakas pa rin tayo. Ingat lagi. So, kung pagod na tayo sa sobrang trabaho natin, umabsent tayo, bahala silang magalit ang mga bisor dyan. Di po, ngayon buti siya paano din. Diba? Hindi naman lahat ng supervisor o bossing. Especially yung mga empleyado talaga ang mas pagod na pagod sa trabaho. Sila kasi mga boss, puro utak lang ang sumasakit ng mga utak, kakan. Pero mga empleyado talaga, trabaho, sobrang init, sobrang pagod, sobrang sakit ng Kailangan na sarili natin pag may masama tayong pakiramdam, uwi na tayo, paalam na tayo, kahit hindi tayo payagan, best, bahala sila, uwi na tayo. Buisit. Masama yung pakiramdam, di pa sila papayag. Ay naku, bahayaan mo sila dahil. Kahit pag masama yung pakiramdam mo, di mo kaya, masakit ang ulo mo, masakit ang paa mo, masakit ang basta may makunting maramdaman ka, umuwi ka na, magpahinga ka. Okay, dahil Pasko ngayon, tayo, ingat tayo para mag-enjoy tayo bago mag-New Year at Pasko. Kasi totoo lang, di ko alam, di ako magiging masaya. Namiss ko si kuya ko. Kaya okay na, sa inyo mga good, mga ka-churba, may na sa inyo muna kasi maulan. Babasa ako pa, ang mga pimples ko. Okay, bye.